It so happen we have to enforce the warrant. That is the mandate. Mandato ng NBI yan eh. So doon sa mga nagsasalita na nagmamadali at dapat sa pag-aresto, kailangan namin gawin yun eh. A few moments later. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung black form na pag ilagay mo doon bail required, bail zero ilagay sa form daw ang ma-print daw non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So, dun ang pagkakamali. This is not news but opinions and questions only. Please consume moderately. If triggered, do not proceed. If symptom persist, consult clearing. Sa kakamadali ng NBI sa pag-aresto kay Jay Sonza. Mali tuloy ang warrant of arrest. Panoorin niyo ang pahayag ni Malibag bakit kailangan daw madaliin. At dito pahiya ang NBI. It so happen we have to enforce the warrant. That is the mandate. Mandato ng NBI yan eh. So doon sa mga nagsasalita na nagmamadali at dapat sa pag-aresto, kailangan namin gawin yun eh. Legal at naaayon sa batas. Ito ang iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI patungkol sa pag-aresto sa mamamahayag na si Jose Jason sa kagabi. Pasado alas 7 kagabi nang puntahan ng mga tauhan ng NBI ang bahay ng broadcaster sa Quezon City. Dito sinilbihan siya ng warrant of arrest para sa kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Bunsod ito ng umano'y pagpapakalat ng maling balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon po lumabas yung warrant. Sinabi naman po natin lumabas ng 1 o'clock. Siyempre nagbiyahe pa, hinanap pa ilan po yung address na nakalagay sa kanya. Ginabot po ng gabi. Nagkataon na holiday ngayon, Sabado, Linggo. Bakit? Hindi ba pwedeng Lunes gawin yan? Krimen ba yung kaso? Murder case ba yan? Kaya dapat madaliin. Libel case lang yan, Malibag. NBI kakahiya kayo. Abusado kayo. Hindi naman po yata po pag-isipan dapat ng gano'n, ano po. A few moments later. Benedict, ano yung dahilan? Bakit hindi natuloy yung arraignment? Ayon kay Attorney Counsel ng broadcaster si Jay Sonza, hindi nga ito natuloy dahil sa walang jurisdiction ang Pasay Regional Trial Court sa kaso laban sa mamamahayag. Magkakaroon sa media kanina umaga sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 ang broadcaster na si Jay Sonza. Ito ay para sa nakadaklasa ng pagdinig tungkol sa isinampang reklamo ng National Bureau of Investigation na use of means of publication at utterances in relation to cyber libel na hindi naman itinuloy ng korte. Sabi ko kanina, hindi talaga matuloy ang arraignment kasi we question the jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Kung walang comment yun, submitted for resolution na yan. Dagdag pa, humihinaan niya ng command kay Sonza ang korte sa ilang pagkakamali. Patay sa argumento nila Sonza, dapat ay bailable ang mga naturang reklamo na isinampalaban sa kanya taliwas sa nakalagay sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Flashback. So doon sa mga nagsasalita na nagmamadali at dapat sa pag-aresto, kailangan namin gawin yun eh. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung black form na pag ilagay mo doon bail required, bail zero ilagay sa form daw ang ma-print daw non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So dun ang pagkakamali. Nagmamadali. Hindi mo binasa. NBI director ka. Simpleng error lang yan. Minadali mo pa. Umalis ka dyan sa pwesto. Kakahiya kayo NBI, yan yung leader niyo. Kaaway kayo ng taong bayan. Kayo ang kriminal. Senior citizen kinulong ninyo dahil lang nagsasalita. Ano yan, heinous crime? Magsara na lang kayo, sayang buwis namin. Mahirap naman po yun na magkakaroon tayo ng mga konklusyon
base sa mga pangyayari na alam naman natin na Anong alam natin na pinagsasabi mo? Huwag mo kaming isama sa kapalpakan mo. ang naging direksyon ng NBI is just to implement warrant of arrest which is legitimate. We know that it's legitimately issued by the proper court, RTC of Pasay po. A few moments later. Ang NBI walang personal knowledge kung nasaktan ating presidente o hindi. At least man lang may affidavit ng ating presidente na isubmit sa DOJ. Walang ganun. So, the NBI is not the proper party to file the case. The NBI has no personal knowledge sa mga allegation na ginagawa nila. Ibig sabihin, hearsay lahat na pinagsasabi ng NBI. Pag hearsay kasi, parang in layman's term, chismis or marites. Yun ang nangyayari talaga. Flashback. All right. So 12 of the 18 Marines have already responded to your subpoena. And did they go to the NBI directly? Ma'am, ganito po. Actually, it's 18. Una po, 16 yung dumating. Tapos on the second call po sa kanila, 18. Yung pong 12, yung po yung everybody already issued their individual statements po. May official statement na. May affidavit na. Asan yun aresto sa mga buhaya na tinutukoy sa statement ng 18 dating sundalo? Bakit kay Jason sa simpleng libel case, kahit walang affidavit inaresto nyo na minadali pa ninyo na parang kriminal? Kakahiya kayo NBI. Ang tingin ng tao sa inyo basura. Aso kayo. Sayang lang yung buwis na binayad sa sahod ninyo, ipangkain na lang namin busog pa kami. Magsara na lang kayo.